Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kumusta? Kumusta na kayo dyan, no? Kumusta na yung mga pakiramdam nyo? Mga magulong isip, mga sensation sa katawan, no? May nagbago na ba? May mga magagandang araw na ba kayo? O nabawasan na? Tingin nyo nabawasan na or nawala na yung ibang mga ano? Ayan, isa tulong din ng pagtsatsaga nyo kapatid, no? Yung mga panonood nyo or pagtuklas nyo, yan ang malaking bagay yan. Kasi gaya sa akin dati, no, wala naman nagturo sa akin, wala naman nagsabi na ganito gawin mo, ganito. Hindi naman ganun eh, hanap-hanap lang, nood-nood, tapos ano ko lang sa katawan ko, no. Medyo ano lang din talaga, napakahirap nung time na yun kasi tulad yan, wala tayong pera, di ba? Tapos asa lang tayo sa mga pinapanood natin, mga natututunan, no? So sa dumami ng dumami, na pagtahi-tahi na hanggang sa yun na ano na natin, no? Natumbok na natin kung ano talaga yung pinaka problema. Ayan. Tsaka nakuha ko na yung resulta nung pagtsatsaga ko noon, no? Mga panonood, pag susulat, paghahanap, no? Ayan. Kaya naman itong mga binabagyo sa inyo is ano to, malaking tulong to. Itong nagawa sa buhay ko, no? Na nalampasan ko yung ganun. Nakala ko dati wala nang pag-asa, ganito na lang ako, bakit ganun, di ba? Kaya naisip ko share ko naman sa inyo yung mga nalaman ko, no. So yun, ang topic natin ngayon is simptomas, no. Simptomas na naman tayo, balik simptomas. Magandang topic kasi ito, simptomas, marami. Hindi ka maubusan kasi sobrang dami, di ba? Yun. Pero ang sabi ko nga sa inyo, hanapin natin lagi yung ugat, no. Siyempre, sa mga napaliwanag ko na noon, tingin ko naman nakita nyo na kung ano yung pinakapunot dulo, no. Kasi tayo makakasagot niyan eh. Yan, sa mga tanong natin eh. Kung paano ba ang ganito, ganyan. Ganun, di ba? Mapapag ano niyan eh, parang puzzle siya, no? So, yun. Ang topic natin ngayon is about sa panginginig, no? Bakit ba mayroong panginginig o shaking na nangyayari sa katawan natin kapag lumalabas yung anxiousness, no? So, yun. Ang topic natin yan. Intro. So yun na nga, no, mga pre, no? Anxiousness, no? Simulan natin doon sa anxiousness, no? Kapag yung nakakaramdam ka, halimbawa nakatayo ka lang naman, no, may ginagawa ka, bigla ka na anxious, no? So maaring dahil sa behavior mo na o nasanay ka na na ganun, palagian na, no? Or may nag-trigger, no? Diyan nalalabas yun eh. So kapag na-trigger yun yung ano natin, maglalabas siya ng stress hormones. Ano ba yung stress hormones? Diba yung sinabi ko nung nakaraan, yung cortisol, adrenaline, tsaka yung norepinephrine. So sila yung responsable, no? Kasi sila yung, kumbaga, pag naglabas sila nun, bibilis na yung tibok ng puso mo. Bibilis, tataas yung dugo, blood sugar, no? Kasi nga, ayun yung role niya sa katawan mo, no? Yung magpapaano. Kasi kung wala din sila, parang wala ka rin pakiramdam, di ba? Kasi kailangan din nilang lumabas, no? Ang problema nga lang, di ba, sabi ko nakaraan, is lumalabas sila kasi sa maling pagkakataon, di ba? Minsan nakakaramdam tayo kahit wala naman tayong ginagawa, wala naman tayong masyadong bigla silang lumalabas, no? So, bakit ba lumalabas yung panginginig na yan, yung trembling or shaking na nangyari sa katawan mo, no? Dahil yan dun sa sa stress response, no? Yung fear response natin, di ba? Yung fight, flight, freeze, di ba? Ang nangyayari dun is magpo-produce siya ng ng hormones, no? Stress hormones, no? Paglabas nun, ang gagawin niya is ihahanda ka niya sa posibleng mangyari, sa danger sa paligid. Kasi nasisense yun ng katawan mo. Maglalabas siya ng adrenaline, no? Tapos paglabas ng adrenaline na yun, parang ipe-prepare ka niya. Parang ihahanda ka niya dun sa posibleng mangyaring danger. Ang gagawin niya is papatigasin niya ngayon tong katawan mo, no? Papatigasin niya yung mga muscle mo, no? Tapos papabilisin niya yung isip mo para iligtas ka sa posibleng danger, no? Ice cream. So, ang nangyayari dun is parang naka-store lang siya sa katawan, na paikot-ikot lang sa katawan mo yun, na hindi mo nire-release. Kasi nga, present na yung takot eh. Nandun ka na sa takot eh. Tapos, nasabayan pa ng mga behavior mo na. Actually, yung behavior na yan is part din ng yan eh. Sintomas yan, yung mga behavior, mga avoidance yan. Sintomas na rin yan eh. Baga yan na yung resulta nung katagalan, no? Avoidance, tapos yung mga isolation. Yung mag-isa ka na lang, yung di ka na lumalabas, no?
Ayun, parang nilalayo mo yung sarili mo sa labas, sa mga tao, no? Yan, gaya ng mga social agoraphobia, no? Yan. Baga ano na yan eh, resulta. Naka-store lang siya sa katawan mo. Nandyan lang siya sa katawan mo, hindi siya mailabas, no? Kasi nga, present na yung takot. Natatakot ka ng baka ganito, ganyan. So, sabi ko nga sa inyo, kay Clearwix is adrenaline per adrenaline. So, as long na natatakot ka, magpuproduce lang ng adrenaline yun. So, yung adrenaline, pag natakot ka doon, yun, maglalabas na naman takot. Kasi ikot-ikot ka lang doon sa cycle na yun, no? Yun. Yan ang mahirap kapag wala kang knowledge, no? Or hindi mo siya naiintindihan. Talagang, aanuin ka niya, kakainin ka niya, no? Sasakupin ka niya, no? Ito mo lahat na lang ng bagay kinakatakutan mo kasi nga hindi mo siya naiintindihan. Kaya nga sabi ko sa inyo, paramihin niyo yung kaalaman niyo about sa anxiety. Hindi man sa galing sa akin or kung kanino, basta alam niyo na tama yung nangyayari. Basta isipin niyo lang yung alam niyo kung ano yung sistema, kung paano nangyayari, kung bakit may anxiety na nangyayari sa katawan mo. So yun, takot ka na kasi ayaw mo nung ganung pakiramdam eh. Ayaw mo nung mga lumalabas na pakiramdam sa'yo, mga kung ano-ano mga ibang sintomas. Especially yung panginginig, ayaw mo nun. Kasi nga, nakatakot yun eh. Parang panik na panik ka na, no? Parang yung namamawis, di ba? Tapos hindi ka na mapakali, nanginginig yung tuhod mo, di ba? Sabi ko nga sa inyo dati ako, hindi ako mapakali. Tapos minsan nanlalambot na yung tuhod ko, no? Minsan nasa tindahan lang ako, parang gusto kong madelayan, parang gusto kong bilisan nyo na, ayan na siya, ayan. Parang ganoon ako sa tindahan noon. Siyempre, parang kasi nung time na yun is nasa process pa ako ng ng recovery. Hinaharap ko pa lang siya noon. Parang ang labas is iniisa-isa ko siya, yung mga ganung Kasi sabi ko sa inyo, nasa kamay nyo rin yung niyan, recovery nyo, no? Hindi nyo ibabase sa kung kanino man, no? Basta yung mga nalaman nyo is i-apply nyo palagi, no? Kaya, kung sa akin man manggaling, ang hiling ko lang sa inyo is harapin nyo yun, kapatid, no? Kasi dumaan ako dyan sa ganyang proseso, no? Napakahirap kasi nga, ultimo, magsuot lang ako ng tsinelas, parang natatakot na ako. Oo, kasi ang iniisip ko is lalabas ako. So, kung ang gagawin ko sa labas is bibili ako, lalayo ako sa bahay namin. Hindi ako yan. Ayan na naman si puso ko, no? Kakabahan na naman ako, tapos hindi naman ako makahinga. Pero nung mga time na ayan, nakabili na ako sa tindahan, yun nga lang, syempre, iba pa rin talaga yung pakiramdam ko doon. Bibili lang ako ng toyo soka, nanginginig na yung paa ko, no? Parang nagje-jelly legs na ako, no? Parang gusto ko teka lang, babalik ako. Parang ganun gusto kong sabihin. Kaso, syempre, nandun na tayo sa spot na yun. Ang nanaig na lang sa isip ko noon is, part 2 ng anxiety ko to. Ayun, hanggang sa naantay ko naman. Nakabili naman ako. Nakauwi naman ako, di ba? So, yun, big check na naman yun para sa aking mga achievement nung nasa proseso pa ako nun. Kaya dapat kayo din, kapatid, no? Kung mayroon na kayong mga takot or di kayo makalabas or sa pangit talaga pakiramdam nyo, is haharapin yun, kapatid, no? So, yun. So, iba talaga yung may alam, no? Iba yung may knowledge ka na nalalaman mo na kung ano yung nangyayari sa'yo, no? Kasi kung sa recovery, kulang-kulang yung alam mo, no? Ano ba yung ganito? Pwede nyo naman akong tanungin, no? Kung ano man yung nyo, no? Physical man yan, mga symptoms, di ba? Physical, or sa isip, sa thoughts, no? Or sa behavior, no? Yan, maaari nyo naman akong tanungin dyan, no? So, yan. So, ano bang dapat gawin? Stretching. No? Alam ba, nag-shake ka na, talagang nanginginig ka na, no? Hindi naman nangingimay. Ayun, kasama na rin yun, yung pamamanhid, no? Pamamanhid, nanginginig ka, namamawis. Yan. Parang isang atake yan sila eh. Tapos, kapag lumalabas na yun, ang gagawin mo lang is, mag-stretching ka. Gaya ko dati, kapag sumasakit yung leg ko, tapos parang yung giniginawa ko, no? Ayun lang ginagawa ko, no? Inat-inat lang. Kasi ganyan-ganyan, no? Tapos paggalawin mo lang yung katawan mo, no? Parang yan eh. Yung kwento ni Canuto, babalikan niyo yung kwento ni Canuto, no? Ano bang nararamdaman ng taong natatakot? Di ba? Siyempre nanginginig. Di ba? Kahit sino naman siguro kung makakaramdam ng sobrang takot, siyempre manginginig yan. So, present na dun yung fear response, di ba? Bawa, merong mahabol sa'yo. Hinahabol ka ng gusto kang patayin or
may gustong manakit sa'yo, di ba? Tapos nagtago ka ngayon. Pagtago mo is nanginginig ka. Kung kasama yun doon sa peer response na yun, no? Ang problema lang is wala namang ganun. Wala namang mahabol sa'yo. Nakaupo ka lang, nakatayo ka lang, bigla ka na lang nanginginig ng ganun. So, yun ang explanation doon, no? Yung isa pa is yung kung kaya mo namang maglakad, maglakad ka. Lakad-lakad na. Nanginginig ka or talagang yung yung kamay mo, no? Kung kaya mo, tumakbo ka na rin. Kung talagang kaya mo para ma-release mo lang siya, no? Hindi naman palagi. Yung syempre yung yung kaya mo lang, di ba? Kung free ka lang naman, no? Talagang malakas, no? Try mo lang yan. Takbo-takbo, pawis ka, no? May wala na yun. Ganun lang ka, yun. Kailangan mo lang siya mailabas, no? Sa Clerix kasi hindi eh. Nararamdamin mo talaga yung panginginig na yun eh. Ang kagandahan lang is papasukan mo siya ng method, yung isip mo, no? Na, wala naman to, okay lang to eh. Sabi nga ni Clerix eh, mo manginig, okay lang yan, walang problema. Biglang kakalma na yun. Pero kung talagang meron ka namang time, no? Meron ka namang time na maglakad-lakad para makapag-isip ka or may-release mo lang din talaga siya, no? Pwede ka naman tumakbo, no? Example ulit, no? Pansin nyo ba yung mga pusa kapag nag-aaway or aso nakipag-away, di ba? Pagtapos nila makipag-away, pinapagpag nila yung katawan nila, di ba? Sinishake nila ng ganun. Para mai-release nila yung list ng tibok ng puso nila, no? I-release nila yun. Kailangan nila ipagpag, no? Parang yan yung pinakasimpleng paliwanag para about sa shaking, no? So kung kayo man, palagi kayong ganyan, no? Alam ko, minsan nyo lang siguro maramdaman doon, no? Pero yun ang paliwanag doon. Kaya kung nakakaranas kayo ng medyo panghihina, pangmawis, natural lang yan, kapatid. Hormones yan. Kailangan lang natin mailabas or mapadaloy ulit yung ating dugo, no? Kasi kailangan lang nating igalaw, no? Kasi nga physical yan, no? Sa physical. So physical din ang pangontra diyan, no? Kung nakakaramdam ka man ngayon, sa physical mo is lang din. Kaya sa mental, ganun lang din, no? Kung mental lang mental din ang pangontra natin diyan, no? So yun lang, maraming salamat mga kapatid, no? Sana may nagets kayo kahit kaunti sa ating topic. So maraming salamat. Adios.